Yo, kumusta? Ako nga pala si Kuya Bros TV, isang OFW dito sa Middle East at isa ring content creator. Pag-usapan muna natin ngayon ang mundo ng social media. Hindi natin maitatanggi na lahat ng mga tao ngayon ay nahook na sa labis na paggamit ng cellphone o mga gadget nila. Maski matatanda ay ganoon na rin. Napakaingay na talaga ang internet ngayon. Ano-ano nga ba ang mga dahilan nito? Well, lingid sa ating kaalaman, ang internet ngayon ay lubhang mataas ng impluwensya at ito ay itinuturing na nating mainstream ngayon ng mga tao. Ando na yung mga balita, entertainment, educational at marami pang iba. Pero may mga certain topic na maaaring may mabuting epekto sa mga tagapanood at meron din naman mga topic na nagdudulot ng masama sa mga viewers, lalong-lalo na sa mga kabataan natin ngayon. Pero tanong ko lang mga tol, ano-ano nga ba ang mga karanasan bilang isang influencer? Masaya ba ang pagiging isang content creator dito sa social media? Ano-ano nga ba ang mga struggles nila? Yung tagumpay at mga paghihirap na nararanasan nila bilang isang public figure dito sa social media? Well, para sa akin, ang pagiging isang content creator ay puno ng pagkakataon at hamon. May mga pagkakataon din na kunting pagkakamali mo lang ay talagang ibabash ka at huhusgahan ka ng karamihan. Yung tipong responsable ka sa bawat ginagawa mong mga ideya dito sa social media na i-upload mo. Responsable ng bawat creator na maihatid ang tamang impormasyon at makapagbigay saya sa mga tagapanood. Pero hindi madali ang lahat ng mga yon. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pagiging mahabang pasensya, malawak na pag-iisip, dapat disiplinado ka sa sarili mo, at may kakayahang makisama sa mga followers. Ang pagiging isang content creator, maaari mong i-express ang iyong sarili sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, tulad ng paglikha ng ideya, upang magawa mo ang tamang timpla ng video para magustuhan ng tagapanood, at marami pang iba. Mahalaga rin na magkaroon ka ng malasakit sa iyong audience at maintindihan nila ang kanilang mga pangailangan at interes upang makabuo ka ng nilalaman na talagang kakaapekto sa kanila. Depende na ito sa iyong hangarin, mapabuti man ito o magiging masama. Ang dami kong nakikita ngayon na gumagawa ng mga video, yung mga video na may tipong inspirational, educational at entertainment. Pero isa sa nakapagpahook sa akin ay ang paggawa ng mga narrative video. Ito yung pinili ko kasi dito ako komportable at makapagbigay ng pag-asa sa aking mga tagapanood. Sa bawat nilalaman nito, mahalaga ring maging tapat at totoo ka sa iyong sarili. Ito ay isang paraan upang makamit mo ang tiwala ng isang viewers at mapanatili ang kanilang suporta sa bawat mga proyekto na ilikha mo. Minsan, hindi lahat ng project mo ay magugustuhan nila. Pero ganun pa man, ganito tumatakbo ang sistema ng social media at kasama yan sa proseso sa tinatahak nating karera. Pero sa lahat ng mahabang proseso na yon, hindi rin natin maiiwasan na may mga kapwa content creator talaga na sadyang hindi man lang mag-effort o gumawa ng sarili nilang idea. Sila yung mga tipong nakaabang na lang sa mga video mo at nakahamba na maaring kunin nila basta-basta at ilagay sa kanilang mga account upang pagpirahan. Ika nga, sabi nila easy money, di ba? Pero ganun pa man, para sa akin, napakasakit na pangyayari na yon. Minsan nawalan ka na ng gana, minsan din mapaghinaan ka na ng loob para magpatuloy. Pero sabi ko nga, tuloy lang tayo sa ginagawa natin basta't wala tayong inaapakang ibang tao. Lahat ng mga pangarap natin sa buhay ay hindi madali at alam kong mahirap. Kung titigil tayo dito, paano natin makamit ang matamis na tagumpay? Hayaan mo yung tamang panahon na makapagpadikta sa atin para masungkit natin yung mga pangarap natin sa buhay na malay natin na nagbabaka sakali nakikita at makatungtong sa entablado dito sa mataas na minimithi natin sa social media. Wala namang masama na mangarap ng mataas. Ang masama nga lang, yung walang pangarap sa buhay
para umasenso. Kung napanood mo ang video na ito, ay maging paalala lamang sa lahat ng mga pangarap natin dapat magpursige tayo at hindi tayo titigil. Muli, hanggang dito na lamang at magkita-kita tayong muli.